Breaking news, barko ng Russia inagaw ng Amerika. Isa na namang nakagugulat na balita ang sumambulat matapos ang isang Russian ship ay agawin mismo ng Amerika matapos nitong makipaghabulan sa karagatan. Ayon sa impormasyong inilabas ng Reuters, ang barko ay pinaniniwala ang bahagi ng tinatawag na Shadow Fleet kung saan ang mga barkong ito ay nagtatangkang magdala ng langis mula sa Venezuela at posibleng may ugnayan sa Iran sa kabila ng mga sanctions na ipinataw ng Amerika. Habang tinuliksa naman ng Russia ang aksyon ng US at tinawag itong paglabag sa batas ng dagat at sinasabi nilang hindi dapat ginamit ang puwersa laban sa barkong ito dahil ito ay nakarehistro sa ilalim ng bandila ng Russia. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa loob ng 3 years, inilipat ng Russia ang oil nito sa dagat ng walang takot. Ang Western sanctions ay supposed na humarang sa kanila pero tuloy lang ang paglalayag ng mga barko at billions ang patuloy na pumapasok sa war chest ng Moscow. Naglabas ang mga leaders ng warnings, nagpatupad sila ng restrictions, nagbigay sila ng demands at hinarap ng Russia ang lahat ng iyon ng parang wala lang. Pero noong January 7, may nagbago. Inagaw ng US forces ang isang Russian flag tanker sa gitna ng North Atlantic. Hindi ito basta unmarked vessel. Ang barkong ito ay may Russian flag, officially registered sa Russia at nakalista ang home port bilang Sochi. Nagpadala ang Moscow ng submarines para protektahan ito at warships bilang escort. Pero walang nangyari. Nangyari ang boarding at ang mga Russian escorts sa paligid ay hindi nakialam. Nang matapos ang operasyon, ipinakita ng tugon ng Kremlin ang isang bagay na mas damaging kaysa sa pagkawala ng isang barko. Ang pangalan ng tanker ay Marinara, pero ang problema 3 weeks bago iyon ay iba ang pangalan nito, kung saan noon ay tinawag itong Bella 1. Noong early December, na-track ito ng US Coast Guard vessels malapit sa waters ng Venezuela. Naroon ang tanker para magload ng oil na iniuugnay ng American intelligence sa pagpopondo sa militant groups sa buong Middle East kasama na ang Hezbollah at ang Houthis. Nang makarating ang Coast Guard sa kalahating milya, ay gumawa ng desisyon ng captain na nag-trigger ng chase sa buong Atlantic Ocean. Ang sumunod ay isang pursuit. Pinatay ng crew ang tracking systems para walang makasubaybay sa kanilang posisyon. Pinalitan nila ang pangalan ng barko at nirepaint ang hull. At noong December 24, pumasok ang Russia. Official na nirehistro ng Moscow ang barko sa ilalim ng Russian flag at binigyan ito ng military protection. Nag-deploy ng submarines at warships para i-escort ito sa buong Atlantic. Nag-commit ang Russia ng totoong warships para protektahan ng isang oil tanker sa gitna ng gera na araw-araw na nagpapahina sa kanilang military. Sinakop ng US Special Forces at Coast Guard personnel ang Marinara sa international waters sa pagitan ng Scotland at Iceland. Nangyari ang operasyon bago mag-dawn at hindi nakipaglaban ang crew. Naroon mismo ang mga Russian military escorts pero wala silang ginawa. Pagsapit ng 3 p.m. Moscow time, tuluyan nang nawala ng kontak ang Russia sa barko. Makalipas ang ilang oras, nagsimula na ang mga banta. Humingi si Deputy Alexei Gerov ng agarang pagganti na nawagan ng torpedo attacks at paglubog ng ilang American ships. Pero matapos ang lahat ng banta na iyon, wala ring nangyari. Walang torpedoes at walang confrontation. Ang mga Russian warships na dapat sana ay nagpoprotekta sa barkong ito ay nanood lang habang kinukuha ito. Kung hindi lalaban ng Russia para sa isang vessel na pinadalhan nila ng submarines bilang bantay, isang vessel na officially nilang nirehistro, isang vessel na inatasan nilang protektahan ng warships, para saan pa sila lalaban? Ang tanong na iyon ngayon ay umiikot sa isip ng bawat captain na nagdadala ng Russian oil sa buong mundo at sa bawat cargo owner na umaasa sa proteksyon ng Moscow. Maaring ang sagot ang magpapaliwanag kung bakit nagsisimula nang gumuho ang kakayahan ni Putin na punduhan ang digmaang ito. Para maintindihan kung bakit sobrang mahalaga ng seizure na ito, kailangan mong maintindihan kung saan talaga umaasa ang Russia para mapanatili ang gera. Ang oil at gas exports ang bumubuo ng mahigit 40% ng buong federal budget ng Russia. Halos kalahati iyon ng lahat ng ginagastos ng Moscow para sa salaries, weapons at sa pagpapatakbo ng bansa. Nang tumama ang Western sanctions matapos ang 2022 invasion, hinarap ng Russia ang isang simpleng choice. Tanggapin ang bagsak na kita o humanap ng ibang paraan para tuloy-tuloy ang daloy ng oil. Pinili nilang buuin ang tinatawag ngayon na Shadow Fleet. Ito ay mga lumang tankers, kadalasan ay ilang dekada na ang tanda na pagmamay-ari ng mga shell companies na halos imposibleng matunton. Palagi nilang pinapalitan ang mga pangalan, pinapatay ang tracking systems at naglalayag sa kahit anong flag na may pinakamababang scrutiny. Sa huling bilang,
May nasa pagitan ng 900 at 1,200 na ganitong vessels ang umaandar sa buong mundo at hanggang 20% ng lahat ng global tankers ay pasok na sa kategoryang ito. Para sa Russia, ang fleet na ito ang naging lifeline. Pinayagan silang magpatuloy sa pagbebenta ng oil sa mga buyers tulad ng China kahit na tinatalikuran na sila ng mga western ports. Patuloy ang pagpasok ng billions at tuloy ang gera. Pero may isang bagay na hindi naisip ng Moscow. Ang pagpapatakbo ng Shadow Fleet ay nangangailangan ng isang bagay na wala na sa Russia. Ang kakayahang protektahan ang mga barko sa mga karagatan ng sabay-sabay, ang Atlantic, ang Caribbean, ang Mediterranean, ang Black Sea, ang Caspian. Hindi mo kayang bantayan ang lahat ng iyon ng sabay-sabay, lalo na kung ang Navy mo ay stretched thin na dahil sa pakikipaglaban sa Ukraine. Pinatunayan ng Marinara Seizure na ang puwang na ito ay sinasamantala na ngayon. Bawat tanker na nasasamsam ay katumbas ng millions na pagkawala sa cargo. Bawat boarding operation ay patunay sa buong mundo na ang Russian flags ay walang tunay na proteksyon. At hindi lang ang Marinara ang barkong kinuha noong araw na iyon. Habang sinasakyan ng US Forces ang Marinara sa North Atlantic, may kasabay na operasyon na nagaganap libu-libong milya ang layo. Ang MT Sofia, isa pang tanker, ay sinamsam sa Caribbean. May dala itong nasa pagitan ng 1.8 at 2 million barrels ng Venezuelan crude na nagkakahalaga ng nasa pagitan ng 140 at 160 million dollars. Ang dalawang seizure na ito ay bahagi ng isang coordinated American strategy matapos ang mga pangyayari sa Venezuela 3 days bago iyon. Noong January 4, isang US-led operation ang nagtanggal kay Nicolas Maduro sa kapangyarihan. Ang raid sa Caracas ay nagresulta sa humigit kumulang 100 na pagkamatay at tinapos nito ang 25-year na kontrol ng gobyerno ni Maduro sa bansa. Nang mawala si Maduro, kumilos ang Washington para putulin ang oil revenues na matagal nang nagpapondo sa kanyang mga allies. Ayon kay Secretary of State Marco Rubio, kukuha kami ng nasa pagitan ng 30 at 50 million barrels ng oil. Ibebenta namin ito sa marketplace sa market rates. Ang perang iyon ay hahawakan sa paraang kami ang kokontrol kung paano ito ipapamahagi para mapakinabangan ng mamamayang Venezuelan, hindi ng korupsyon at hindi ng rehimen. Mas diretso pa ang sinabi ni President Trump. Ang oil na ito ay ibebenta sa market price nito at ang perang iyon ay kokontrolin ko para masigurong magagamit ito para sa kapakinabangan ng mamamayan ng Venezuela at ng United States. Sa market rates, ang 30 hanggang 50 million barrels ay makakalikha ng nasa pagitan ng 1.8 at 3 billion. Iyan ang perang sana ay mapupunta sa mga allies ng Moscow pero ngayon ay inililihis na at nasa ilalim na ng kontrol ng Amerika. Ginawang malinaw ni Defense Secretary Pete Hegseth kung gaano kalawak ang saklaw ng operasyong ito. Ang blockade sa sanctioned at illicit na Venezuelan oil ay nananatiling ganap na ipinatutupad kahit saan sa mundo. Kahit saan sa mundo. Hindi ito policy na limitado lang sa Caribbean, isa itong direktang hamon sa bawat Shadow Fleet vessel sa buong mundo. At ang reaksyon ng Russia sa pagkawala ng dalawang barko sa loob ng isang araw ay nagpakita kung gaano talaga kaliit ang kanilang mga opsyon. Mabilis dumating ang sagot ng Kremlin pero puro salita lang. Agad na itinuro ng Russia's Ministry of Transport ang international law at sinabi, walang estado ang may karapatang gumamit ng puwersa laban sa mga barkong maayos na nakarehistro sa ilalim ng jurisdiksyon ng ibang estado. Humiling ang Foreign Ministry ng makatao at marangal na pagtrato sa mga Russian citizens na nasa barko at iginiit ang karapatan nilang makabalik sa Russia. Pagkatapos nito, dumating ang mga banta. Nanawagan si Deputy Alexei Garav ng military retaliation. Ang eksakto niyang sinabi, isang torpedo attack at ang paglubog ng ilang American ships. Tinawag naman ng mambabatas na si Andrei Klish ito bilang tahasang piracy sa high seas. Mas lumayo pa ang sinabi ng pro-Russian politician na si Oleg Sario na tinawag ito bilang isang pag-atake sa Russian territory. Matitinding salita, dramatikong akusasyon at panawagan ng karahasan. Pero ito ang totoong ginawa ng Russia. Wala. Naroon sa paligid ang mga Russian military escorts ng sakyan ng US Forces ang Marinara. Hindi sila nagpaputok, hindi sila nakialam, hindi man lang nila sinubukang harangan ang boarding habang nangyayari ito. Pagsapit ng 3 p.m. Moscow time, tuluyan nang nawalan ng kahit anong contact ang Russia sa barko. Online, agad na dumagsa ang pangungutya. Isang user sa X ang nagsulat, escorts didn't matter, our will did. May isa pang nagpost, they ain't going to do a thing, lol. Hindi flags at hindi escorts ang nagliligtas sa mga kasabwat. Bihirang-bihira na naging ganito kalantad ang pagitan ng sinasabi ng Russia at ng aktwal nitong ginagawa. Humingi si Garavi ng torpedo attacks at tinawanan siya ng internet dahil pare-pareho ang naintindihan ng lahat ng nanonood. Kung hindi kayang protektahan ng Russia ang isang barkong pinadalhan nila ng warships bilang escort, walang ibig sabihin ang kanilang mga banta. At ang ganitong pattern ng mga banta na walang aksyon ay hindi bago. Ilang taon na itong paulit-ulit na nangyayari.
Ang Marinara seizure ay pasok sa isang pattern na halos isang dekada na ang haba. Ang mga bansang may sanctions ay nagbabanta, minsan gumaganti sa simbolikong paraan, pero sa huli ay umaatras din. Noong July 2019, sinamsam ng British Royal Marines ang isang Iranian supertanker na tinatawag na Grace 1 malapit sa baybayin ng Gibraltar. May dala itong 2.1 million barrels ng crude na umano'y papunta sa Syria. Mabilis ang tugon ng Iran. Pagkalipas ng 2 weeks, sinamsam nila ang isang British-flagged tanker na tinatawag na Stena Impero sa Strait of Hormuz. Tinawag ng mga Iranian officials ang ginawa ng Britain bilang an act of piracy, eksaktong parehong salita na ginagamit ng Russia ngayon. Tumaas ang tensyon, mukhang posibleng magkagera, pero makalipas ang ilang buwan, pinalaya ang parehong barko at tahimik na nawala ang krisis. Noong August 2017, isinagawa ng United States ang pinakamalaking seizure nito ng Iranian fuel. 4 na tankers na may dalang mahigit 1 million barrels na papunta sa Venezuela, walang pinaputok, walang military confrontation. Ang kargamento ay inilipat sa Houston sa pamamagitan ng legal pressure sa mga may-ari at kalaunan ay naibenta sa halagang $40 million. Tinawag ito ng Iran na piracy pero wala silang ginawa. Noong 2023, sinamsam ng US ang isa pang Iranian tanker na tinatawag na Suez Rajan na may dalang 980,000 barrels. Ang kargamento ay naibenta sa $83.5 million. Sa huli, gumanti ang Iran noong January 2024 sa pamamagitan ng pagsamsam sa tanker na tinatawag na St. Nicholas. Pero pinalaya rin nila ito makalipas ang ilang buwan. Paulit-ulit ang cycle, seizure, galit, simbolikong sagot, tapos tahimik na paglamig ng sitwasyon. At ilang linggo lang bago ang Marinara Operation noong December 2025, sinamsam ng US ang isa pang barko na tinatawag na Skipper malapit sa Venezuela dahil sa Iranian at Venezuelan oil smuggling. 4 pang Iranian tankers na papunta sana sa Venezuela ang agad na bumalik kaysa isugalang parehong kapalaran. Malinaw ang mensahe. Kaya at kayang sakyan ng United States ang mga barkong ito. Hindi garantiya ang escorts ng proteksyon at hindi garantiya ang flags ng immunity. At kapag lumalapit ang American forces, paulit-ulit na pinipili ng mga bansang may sanctions na umatras kaysa lumaban. Pero hindi lang seizures ang banta sa shadow fleet ng Russia. Habang sinasamsam ng US ang mga tankers, winawasak naman sila ng Ukraine. Mula pa noong late 2024, pinalawak ng Ukrainian Security Service na kilala bilang SBU ang kanilang operasyon para isama ang pag-atake sa Russian oil tankers. Hindi ito mga barkong nasa Ukrainian waters. Kalat ang mga ito sa Mediterranean at lampas pa. Noong November last year, tinamaan ng Ukrainian drones ang 2 tankers na tinatawag na Virat at Siros malapit sa baybayin ng Turkey. Noong December last year, isang aerial drone ang tumama sa isang Russian tanker malapit sa baybayin ng Libya, mahigit 3,000 kilometers mula sa Ukrainian territory. Ipinresenta ng SBU ang mga pag-ataking ito bilang long-range sanctions, isang paraan para pahinain ang kita ng Moscow nang hindi naghihintay ng Western enforcement. At inilalantad ng mga strike na ito ang parehong problema na ipinakita ng Marinara seizure. Hindi kayang ipagtanggol ng Russia ang shadow fleet nito laban sa Ukrainian drones, katulad ng hindi nila kayang ipagtanggol ang Marinara laban sa American boarding parties. Kalat ang mga tankers sa maraming dagat. Kadalasan ay naglalakbay sila ng walang military escorts at kapag may escort man, tulad ng sa Marinara, wala rin itong silbi. Dagdag pa rito ang presyon mula sa European Union. Noong December last year lang, sinanksyon ng EU ang 41 shadow fleet vessels. Mas dumadami na ang insurance companies na tumatangging magbigay ng coverage. Tinataboy na ng mga ports ang mga barkong ito. Ang infrastrukturang binuo ng Russia para takasan ang sanctions ay binabaklas na mula sa maraming direksyon ng sabay-sabay. Pero may isa pang aspeto ang shadow fleet na lampas pa sa usaping pera ng oil. Naniniwala ang Western intelligence agencies na ginagamit ang mga barkong ito para sa mas mapanganib na bagay. Ang shadow fleet ay hindi na lang basta kasangkapan sa paglipat ng oil. Pinaghihinalaan ngayon ng Western intelligence agencies na ginagamit ang mga barkong ito para sa sabotage. Noong December 2024, isang Russian tanker ang nakasira ng undersea power cable na tinatawag na S-Link 2 na nag-uugnay sa Estonia at Finland. Nagdulot din ang insidente ng 5,000-ton oil spill na halos hindi na kontrol. Noong January last year, isa pang Russian vessel ang nakasira ng undersea cable na nag-uugnay sa Sweden at Latvia. Noong August last year, isang barko na tinatawag na Eagle S ang pumutol sa mahahalagang communications cables na iniuugnay ng mga investigador sa sinadyang sabotage.
nang subukan ng Estonian Navy na harangin ang isang Shadow Fleet vessel na tinatawag na NASA noong May 2025, tumugon ang Russia sa pamamagitan ng pagpapalipad ng military jet sa Estonian airspace. Binago ng mga insidenteng ito ang pananaw ng mga Western nations sa Shadow Fleet. Hindi na lang ito problema sa ekonomiya. Isa na itong aktibong security threat, isang network ng mga barkong kayang putulin ang power lines, sirain ang komunikasyon at magsagawa ng espionage sa buong Europe. Para sa Russia, nagdudulot ito ng bagong uri ng presyon. Bawat Shadow Fleet incident, seizure man ng tanker, drone strike o akusasyon ng sabotage ay humihila ng masusing pagsusuri at mas mabibigat na tugon. Ang fleet na dapat sana'y gumagalaw sa anino ay nasa ilalim na ngayon ng matinding spotlight. At para kay Putin, ang epekto nito ay lampas pa sa kahihiyan. Ang Marinara seizure ay isang sakuna para kay Putin sa maraming aspeto. Simulan natin sa military humiliation. Nag-deploy ang Russia ng submarines at warships para protektahan ang barkong ito. Inirehistro nila ito sa ilalim ng Russian flag. Ginamit nila ang international law, naglabas sila ng mga babala. At pagkatapos, pinanood lang nila habang sinasakyan ito ng American forces nang walang kahit anong pagtutol. Kung hindi kayang ipagtanggol ng Russia ang isang barkong pinadalhan nila ng warships bilang escort, hindi na maiiwasan ang tanong, ano ba talaga ang ipaglalaban ng Russia?